O sa laki po ng kinita at medyo nagamay na namin yung ganong negosyo, awa ng Diyos, nagtayo na ho kami ng sariling kumpanya. Etong opisina na to, etong kumpanya, yung Jinga Juice, kami po yung may-ari. At eto pinakamaganda, isa ako sa mga pwedeng makatulong sa inyo kung magugustuhan nyo po yung ginagawa po namin. At doon sa mga kasali na, sana po magsama-sama tayo doon po sa tuktok ng tagumpay. So kung kaya ho namin, anong dahilan din nyo kaya nyo? Hindi nyo kaya, no? Sabi nga nung iba, no? Ito yung madalas namin naririnig eh. Ano yung ginawa namin o ano yung mga sekreto namin, bakit po kami naging successful? O yan po yung pag-uusapan natin, okay? So kung mapapansin nyo, no? Meron nung 2 taong nagsalita kanina, hindi na ako nagtawag masyado, no? Meron 2 nagsalita, si Dick Cervantes at yung isa po si Ramil. Okay? So sila po naengganyo at kumikita ho ng maganda. Okay? So alam nyo, no? Ang madalas nilang tanong, ano ba yung ginawa nyo o sekreto, bakit kayo naging successful? O yun yung ipapaliwanag ko sa inyo. Alam nyo, no? Nung ako po na-invite sa ganitong sistema ng negosyo, nung una ayaw ko eh. Takot ako eh. Bakit? Ang natapos ko yung pag-wiring ng bahay at building. Ang pananaw ko, pag makikinig, may mga tarpaulin, may whiteboard, may nagpapaliwanag, may produkto. Ang pananaw ko kaagad, benta-benta, alok-alok. Kaya ako takot sa ganitong sistema, lalo na ikinig, hindi ko linya eh. Yun ang pumapasok lagi sa isip ko. Kasi ang natapos ko nga, wiring ng bahay at building, ang alam ko, dyan ako dapat yumaman at dyan ako dapat yumaman. So yung pala, meron palang ibang sistema na pwede palang yumaman kahit hindi po linya. Okay? So alam nyo, no? Ano yung nagbukas sa isip ko o nagbukas ng isip ko, bakit ako naengganyo sa ganitong sistema? Kasi hate na hate ko yung ganito dati. Pero dito ako ngayon naglilinya. Ito pa nga yung pinasok namin negosyo. Tanong lang po, pare-parehas tayo siguro. Ako po empleyado dati. Tanong lang po, sino po ba sa inyo yung mga empleyado? Empleyado? O marami-rami? Tanong lang po, kung ako po magtatanong po sa inyong lahat. Lahat po siguro tayo, mapa-empleyado o hindi, siguro lahat po tayo may pangarap. Tama po ba? Ano yung common na pangarap ng karamihan? Kung mangangarap po tayo. Eto kasi, yung nagbukas ng isip ko, baka eto rin yung makapagbukas ng isip po ninyo, okay? So tanong, kung tayo ay may pangarap, ano yung unang pangarap natin? O bahay lupa, siguro madalas. Tama po ba? So karamihan sa atin, gustong magkaroon ng bahay at lupa. Tama po ba? Kung tatanungin po kayo, bahay lupa, magkano yung pangarap ninyong gustong makuha? At ito po, pangarap lang naman, okay? Magkanong bahay lupa? Minsan may nakausap ako, sabi ko sa kanya, ano yung pangarap mong bahay lupa? Magkano ba yung pangarap mong bahay lupa? Sabi niya, ang pangarap kong bahay lupa ay 100,000. Sabi ko, ano itsura ng bahay lupa na yan kung 100,000? Siguro ganito itsura niyan. Malayo ka pa lang, nakikita mo, nakalagay welcome. Pagpasok mo, nakalagay, thank you. Ano naman itsura ng 100,000? Bahay at lupa. Tama? Kung mangangarap ka, lakihan mo naman. O, tanong, pangarap, bahay lupa, magkano? O, 10 milyon. Alam mo, ang ganda na yan. Yung bahay lupa ko po, 10 milyon yung inabot. Okay? O ngayon, syempre may bahay lupa. Tama? Hindi pwedeng kamahal-mahal ng bahay mo at nangarap ka rin lang, wala ka man lang kotse. Tama po ba? O ngayon, tanong, kung mangangarap po kayo ng kotse, lagyan natin ng S. Bakit? Color coding nyo. Tama? Mahirap naman yung isa lang kotse mo, tas pag hindi pwedeng ibiyahe yan, mahirapan po tayo. O lagyan natin ng S. Ngayon, kung kotse po, pangarap, magkano yung pangarap nyo? Kay Dick Cervantes, 4.8 million yung kotse niya. Yung bagong labas ng Land Cruiser. Kung po mangangarap ng kotse, magkano ho ba yung kotse yung pangarap po ninyo? Magkano po? 5 million? O sige, sulat natin, 5 million. O yan o, ang ganda ho niyan. Okay? At yan po siguro, baka may rep na ho yan sa loob, may sauna yan sa loob. O, 5 million, maganda. Minsan nga meron akong tinanong, sabi ko, ano ba yung pangarap mong kotse? Sabi niya, ang pangarap kong kotse, Lamborghini. Sabi ko, sige, spell mo. Sabi niya, hindi sir, Kia na lang. Bakit Kia? Mabilis i-spell. Sa spelling pa lang, bumigay ka ng tibay mo. Pangarap, dapat di nagbabago. Sabi, Lambo, di ba? O, pangarap, kotse, 5 million. Okay? So ako nga, tingnan mo marami na akong narating sa buhay, pero hanggang ngayon nangangarap pa ako. Hindi pa ako nagkaka-Ferrari, kaya kukuha po ako ng Ferrari. So, ibig sabihin, attainable at kayang mangyari sa ganitong sistema po ng negosyo. Okay? So ngayon, syempre, meron kayong bahay lupa. Meron kang kotse, syempre dapat meron ng savings. Kasi yan ang pinakakailangan natin. Ang dami mo, may bahay ka nga, may kotse ka, bigla naman nagka-problema sa kalusugan, wala ka madudukot. O syempre, kailangan po natin ng savings. Tama po ba? O ngayon, ang savings, magkano po yung savings na gusto po natin makuha sa buhay?
Alam nyo, no? Kung kayo po ay may 10 million sa bangko, kikita po yan ng 50 to 80,000 kada buwan, wag nyo pong gagalawin. Okay? So kung ganyan ang pera nyo, pwede na yan, kumikita ng ganyang interest, okay na siguro. O ngayon, kung savings po pag-usapan, magkano savings gusto po ninyo? Magkano pong savings gusto po ninyo? O magkano? 20 million. Laki ho nito. Tama? O ngayon, kung meron kang bahay lupa, meron kang kotse, meron kang savings, total nyo lahat, magkano? Magkano po siya? 35 million. O eto ho, tanong ngayon. Okay? O yan po yung pangarap nating lahat. Tama po ba? O tanong, sino po yung mga empleyado po dito? Sige, wag ho kayo mahiya. Sino po yung mga empleyado? Si ma'am. Si ma'am. Sino pa ho? Dalawa lang? Sige, wag ho kayo mahiya. Empleyado. Ako po ay dati naging empleyado. Oy, marami-rami. O sige ho. Ma'am, ilan taon na ho kayo, ma'am? Ma'am? Ilan taon? Hindi, ma'am. Yung edad po natin, ma'am. Sige, ma'am. Wag ho kayo mahiya, ma'am. Ha? Saan, ma'am? Ito yung edad niyo, ma'am. 30 total, ah. O, ang edad ni ma'am, 35. Okay? O, empleyado. Sino pa empleyado? Sige po. Sino pa empleyado? Kayo, sir. Nagwo-work ko, sir. Nagwo-work. Hindi na ho, sir. O, nagwo-work pa, sir. Nagwo-work pa, sir? Hindi na. Nagtatrabaho pa. Sir, ilang taon na po, sir? 7-0, sir. 7-0. Si sir, 7-0. Okay? Sino pa yung mga empleyado? Sige, wag ko kayo maya. Ito po ay konting sample lang para ma-realize nyo bakit nyo papasukin yung ganitong negosyo. Yun po kasi nagbukas ng isip ko, okay? O, empleyado. Kayo, ma'am, nagwo-work po? Nagwo-work? Hindi ho. Sino yung nagwo-work? Kayo, ma'am, nagwo-work? Ano ho kayo lahat? Ano ba kayo? Tambay. Ikaw, ma'am, nagwo-work? Ma'am? Retired na yung nagtatrabaho po. Kayo, ma'am. Ikaw, sir, nagtatrabaho. Ilang taon na, sir? 32. O yan o. Yan po yung mga edad nila ngayon po, tama? Na nagtatrabaho. Alam niyo bakit nagbukas yung isip ko? Ito yung naging batayan po. Sana maging batayan nating lahat to. Tingnan nyo, bigyan ko lang kayo ng sample. So meron na tayong pangarap. O tingnan nyo ha, meron po tayong pangarap. Tapos habang nangangarap tayo, yan po yung kasalukuyang edad po natin. Alam nyo ba, no, bigyan ko lang kayo ng idea. Kung ang isang empleyado po, kumikita ng 10,000 kada buwan, tanong lang po, kada buwan, 10,000. Sa loob ng isang taon, 12 buwan, magkano po ang total po niyan? 120,000. Tama po. Kung tayo po, nangangarap at gustong makuha ang pangarap, at yan po ang sweldo natin, 10,000 a month. Sa loob po ng 12 buwan, magkano siya? 120,000. Yang 120,000 na yan, kung gusto nating makuha ang pangarap, magtatrabaho po tayo, tama? Kung tayo ay magtatrabaho, ng ganyan po ang edad po natin, at tayo ay magtatrabaho sa loob ng 10 taon. Tanong lang po, magkano magiging total po niyan? Magkano po total niya sa loob ng 10 taon? 1.2 million. Tanong lang po, kung tayo ay 10,000 naman at nagtrabaho ka sa loob ng 10 taon, ang total 1.2 million. Tanong, nakuha nyo na ho ba yung pangarap? Tingnan nyo ha, 1.2 million sa loob ng 10 taon, hindi nyo pa nakuha yung 35 million. Pero tingnan nyo po ito, 10 taon po kayong nagtrabaho. Tumotalo kayo ng 1.2 million. O yung 35 mo, hindi na yan 35. Siyempre, 10 taon nagtrabaho, dagdag 10 taon po yan. O ilang taon na yan? O 45 na siya. Okay? Etong 70, ilang taon na ho siya? O 80 na ho siya. O etong 32, ilang taon na? O 42 na siya. Tingnan nyo ha, 1.2 million, hindi pa nakuha yung pangarap. O magtrabaho pa tayo para makuha yung pangarap. Dagdagan natin ng 10 taon ulit. Okay? Plus 10 years. Ngayon, 1.2 plus 10 years, magkano po kaya? 2.4 million. Tanong, naka 2.4 million ka, dagdag ka 10 taon. Nakuha na ba yung pangarap? Hindi pa. O tingnan nyo ha, malayo pa. Pero hindi na rin yung ganyan edad nyo. Tama? So yung 45, hindi na po yung 45 kasi plus 10 taon. O ilan na yan? 55. Si sir, ilan na? O 90 na. O etong 42, ilang taon na? O, tingnan nyo ha, 52. O, sige po. Alam nyo naman ang mga Pilipino, sobrang tsatsaga.
Sobrang masinop at talagang kung kailangan makuha pangarap, pipilitin makuha. Trabaho ulit tayo. Dagdag ulit tayo 10 taon. Sa 10 taon, magkano na siya? 3.6 million. Tanong, sa 3.6 million, kuha na ba yung pangarap? Hindi pa rin. Pero another 10 years kang nagtrabaho. O hindi na 55 yan. O ano na edad niyan? O 65. Si Sir, ilan na? Kung hindi niya nakuha yung pangarap, baka siya na ang kinuha. Sir, please be with you, sir. O yung isa, 52. Eh di 62 na yan. Tingnan nyo ha, hindi ko na ho pahabain masyado. Kung i-realize nyo po, kung meron kang ganyang kalaking pangarap, kung magtatrabaho ka pala, mas mauuna pa tayong kunin kaysa makuha ang pangarap. Totoo po yun. Yun yung nagbukas ng isip ko na kung 10,000 a month ka, 120 ka lang a year. 10 years, 1.2. Eh sa bilhin mo naman 30 years kang nagtrabaho, 3.6 million nga lang eh. Isipin mo, yan lang ang halaga ng buhay natin. Maliit yan. O kaya nauso yung ganito sistema para mas makuha natin yung pangarap. Kaya lang sabi nila, ang bubuenas naman kasi ninyo eh. Dahil kayo po binuenas, kaya ganyan ang nangyari. Tingnan nyo sila Ramil, nakaka-check na ng magaganda. Sila Dick, nakakailang milyon na. Biro mo, 2 months, nakaka-2 milyon na si Dick. Eh, ang buenas ninyo eh. Alam nyo, sa totoo lang, sa Jinga Juice, wala pong buenas. Linawin ko sa Jinga Juice, walang buenas. Bakit? Ang Jinga Juice nagagawa. Kasi ang buenas, yan yung mga kagaya ng loto. Sa buenas, kung ikaw buenas, sa buong tao po, maaring ikaw lang mag-isa ang pwedeng manalo. Yan ang buenas. Alam nyo ba yung 655 na loto? Pamiyaro ba kayo sa Mega Lotto? 655 na loto? Okay? 655. Tama po ba yan? Ganyan po sulat ba yan? 655. Tama? Alam nyo ba, sa 655 na Mega Lotto, para manalo ka dyan, suntok sa buwan. Bakit? Diyan ka pwedeng maging buenas kung talagang mananalo ka. Alam nyo ba na sa 655 na loto, meron siyang 28,995,000 combination para manalo ka sa 655 na loto. Linawin ko kung tataya ka sa 655 na loto, meron siyang 28,995,000 na kombinasyon para manalo ka dyan. Eh, ang tinataya mo lang naman, 1, 2, 5. Kahit 1,000 nga itaya mo, 28 million kombinasyon eh. Paano ka mananalo? Pag nanalo ka dyan, yan ang buenas. Sa Jinga, maraming yumayaman, maraming kumikita, so hindi buenas. Ano point ko? Nagagawa. Ibig sabihin, kung nagagawa, kahit sino pwedeng magawa. Eh di pwedeng yumaman lahat. Tama? Kaya nga ang dami ng may kotse, 2 months pa lang ho kami. Diba? So ibig sabihin, wala pong buenas kasi nagagawa. Sabi nila, ano yung mga sikreto ninyo? Bakit nga kayo naging successful? Okay? Kasi madalas lalo po sa akin, ang nakikita nila yung nangyari sa buhay po namin eh. Yumaman, tsumecheke, gumanda yung buhay, yan yung madalas nilang nakikita. Tapatin ko ho kayo. Yung nakikita nyo kasi sa amin ngayon, yan yung resulta. Pero hindi nyo nakita nung kami nag-uumpisa. Kilala nyo ba si Jackie Chan? Tanong, magaganda ho ba yung palabas ng Jackie Chan? Magaganda. Talagang bilib na bilib ka. Pero tanong, pagdating sa dulo, pag natapos na yung palabas, ano yung pinapakita sa huli? O tama sila sir, lahat ng aksidente para gumanda yung pelikula. May napilay, may namamatay, di ba? May nasusugatan, lahat ng hindi magandang nangyari para mapaganda ang pelikula, pinapakita. Tingnan mo para pala gumanda ang pelikula, merong mga sakripisyong nangyayari sa likod ng pelikula. O ganon din po yung sa amin. Kung nakita nyo yung buhay namin gumanda, marami rin po kaming pinagdaanan. Eto masarap, yung pinagdadaanan o pinagdaanan namin dati, hinihimay namin at kinokorek namin para pag ikaw gumawa, perfect mo na yung ganitong negosyo. Kaya nga kami ang naging sample para pagsali mo, mabilis na sa part mo, okay? Sabi nila, ano nga yung sekreto? Bakit naging successful? O eto ho, actually, konti lang naman ito. Una pong sekreto ng lahat ng mga nagiging successful, lalo sa ganitong negosyo, alam nyo, eto po. Marami sa atin ang attitude bagsak. Marami sa atin ang attitude bagsak. Ano point ko? Marami sa atin sobrang kukulit.
Marami dyan, maeere. At marami pa ako naririnig. Pag pinapaatin mo, laging sinasabi, alam ko na yan. Marami sa atin acne. Tandaan nyo kung alam nyo na yung ganitong sistema ng negosyo, dapat isa ka na rin sa nagsasalita dito. Kung hindi ka pa nagsasalita at hindi ka pa kumikita ng maganda, tandaan mo, hindi mo pa yan alam. Kasi kung alam mo na, pares ka na ni Dick. Tama? So ngayon, ano gawin mo? Humble down. Marami kasi sa atin, sobrang pa-pride. Marami sa atin, ma-pride. Ayaw makinig. Hindi nila kayang tanggapin na ang nagsasalita sa harap si Joey Rosero na dating tricycle driver. Andun po sa likod. Hindi nila matanggap na ang nagpapaliwanag o nagmamotivate taxi driver. Hindi nila matanggap na ang nagsasalita naka-Land Cruiser pero dating crew ng KFC. Ano point ko? Marami sa atin, ma-pride. Bakit? Hindi nila kayang tanggapin na siya abogado, siya doktor, ang nagpapaliwanag tricycle driver. Pero gustong yumaman. Kung gusto mong yumaman, wala kang titingnan na tao sa harap, dapat makikinig ka lang. Kasi alam mo para yumaman sa ganitong negosyo, hindi naman kailangan ng pride. Alam mo, payo ko lang sa inyo, alisin mo lang yung pit. Ano maiiwan? Makikiride ka lang. Bakit? Bakit ka ba nasa Jenga? Di ba gusto mo rin yumaman? O wala kang gagawin kung hindi makinig kahit sino nagpapaliwanag. Kaya lang marami sa atin, acne, alam ko na yan, alam ko na yan. Ang dami ko na sinilihan, puro alam ko na yan. Yun nga ang masakit, sa dami ng sinilihan mo, hindi ka nga naging successful O baka dito, kailangan mo na makinig. Humble down lang. Tandaan nyo, wala po akong kakilala pagkapanganak, abogado na. Wala akong kakilala pagkapanganak, doktor na. Wala akong kakilala pagkapanganak, architect na. Lahat tayo, hubot-hubad, walang alam. Hubot-hubad ka ba dati, ma'am? Ano point ko? Kung ano ka ngayon, kung abogado ka, doktor ka, engineer ka, inaral mo yan Para maging successful ka sa ganitong negosyo, aralin mo rin. Buenas ka nga, lahat ng talent nasa iyo. Kinaya nga ng tricycle driver. Anong di mo kaya? At anong dahilan di mo rin kaya? Kinaya nga ng mga simpleng tao Tama? So tandaan nyo, ang labanan dito, pababaan po ng pride. Humble down. Huwag nyo sabing, alam ko na yan, alam ko na yan. Yun nga ang masakit Alam nyo tapatin ko kayo Kung ako po magpapagawa ng bahay, at ikaw architect, lalapit ako sa iyo Tama? Kung ako po may kaso, at ikaw abogado, lalapit ako sa iyo Tama? Dahil di ko naman kayang pagtanggol sarili ko Kung architect ka, papagawa akong bahay, di naman ako marunong gumawang bahay, lalapit ako sa iyo Tama? Kung ikaw doktor, may sakit ako, lalapit ako sa iyo, hindi ko naman alam laman loob ko Pero tandaan mo, napunta ka ng Jenga Juice. Dahil napunta ka, wala ka naman ibang gagawin, kundi ikaw naman lumapit sa mga naging successful na tao. Bakit? Ba't ka ba nasa Jenga? Di ba gusto mo rin kumita ng sobrang laki? O ito na yung panahon para ikaw naman maging successful. Mag-humble down lang tayo. Ang problema kasi sa iba, hindi nila kayang pakinggan na simpleng tao yumaman. Na hindi nila matanggap ang nagtuturo sa kanila, simpleng tao. O, humble down. Tandaan nyo, ang pride, panglaba lang. Ang pride, Jollibee, fried chicken lang. Di ba? Tandaan nyo, ano ang batayan, bakit ka nagtsatsaga sa Jenga? Gusto mong yumaman Kung gusto mong yumaman, pakinggan mo yung mga nagsasalita. Pakinggan nyo yung mga speaker dito. Huwag nyo nang tingnan kung sino sila. Tama? O wag nyo hayaan na, lagi nyo sabihin, alam ko na yan, alam ko na. Alam nyo, para mas malaman nyo nga yung negosyo, dapat atin kayo lagi dito. Lalo yung marketing plan, atinan nyo yan. Kailangan mag-humble down, mag-aral. Alam nyo po, nandito, aral. Kasi alam nyo, para maging successful ka sa ganitong negosyo, kailangan nyo po neto, knowledge. Tandaan nyo para magkaroon ka ng edge, dapat meron kang Tama po ba? Paano ka magkakaroon ng Ano na iwan letra sa gitna? L. O dapat ka mag-learn para magkaroon ka ng At ikaw kung nag-aaral at dahil nagle-learn ka, automatic, ano susunod dyan? Earn. Di mag-aaral ka. Yung problema, iba, tamad umatin. Layo Diba? Init lahat nga ng problema, ginagawa niya para hindi makatin. Kailangan ng ID. Bawal naka-short alam mo naman kailangan ng ID pagpapasok di magdala ka. Alam mo naman kailangan nakapantalon ba't ka mag-short? Kung yan yung dahilan para hindi ka yumaman, dyan ka. Pero kung gusto mong yumaman, yung mga dahilan na yan, wala yan. Kasi kailangan mo mag-aral.
Paano kita kung wala kang alam? Kaya tinan mo, pag sinosopla ka sa labas, ang bilis mong matalo. Tama? O mag-aral. Aralin nyo yung marketing plan. Paano kumikita yung kumpanya? Paano hindi naluluging kumpanya? Bakit kaya niya magpasweldo? At bakit nagpapasweldo? Diba? Eh may sumali nga sa mga scam, hindi nga alam. Tama? Eto pa na, hindi naman to scam. Product-based tayo, may product movement tayo. Hindi kikita ang tao kung walang bumibili. Wala kang commission kung walang benta. Yan ang negosyo natin. Hindi nga lang tayo hard selling. Tama? O dapat mag-aral. Aral. At please, aralin nyo rin yung produkto. Makinig kayo lagi every Saturday, lalo kay Dokyo, pinapaliwanag nila kung gaano kaganda ang Jinga Juice, gaano kabisa ang wheatgrass at guyabano. Aralin nyo. Bakit ako iinom ng Jinga Juice? Anong tulong sa kalusugan ko niyan? At bakit ko ipopromote yan? Aralin nyo. Ang problema, wala kang alam, naku, babarahin ka. Mamaya tanungin ka sa product, di mo alam, kagaya sabi ni Mark. Diba? Dahil kulay guyabano yung box mo, baka guyabano flavor ang masabi mo. Yung avocado. Diba? So dapat alam nyo po yung product. Ano ba yung bisa ng wheatgrass? Ano ba yung bisa ng guyabano? So dapat alam. So dapat kayong mag-aral. Alam nyo no, dapat yung marketing plan, aralin nyo po yan. Okay? Yung marketing plan, aralin nyo 5 times minimum. At dapat yung product demo, aralin nyo 5 times din minimum. Sabi nung iba, ang tagal naman, ang dami, 10 ulit. Eh yun nga ang masakit eh. 10 ulit lang yan. Eh ikaw nga, 6 years nag-elementary. 4 years nga high school mo, 4 years college mo. 14 years ka nga nag-aral eh. Successful ba? Eto, 10 days mo lang aralin, oh, yayaman ka. Oh. Anong dahilan din natin matyaga? Tama ba? Pwede aralin mo. Maliwanag? Alam niyo no, kapag nag-aaral kayo sa ganitong negosyo at lagi ka naikinig, alam mo no, gagaling ka. At dahil gagaling ka, sigurado tatapang ka. At sigurado dahil nag-aaral ka, eto yung pangalawa. Yung belief level nyo dito, tataas. Yung tiwala mo sa sarili mo, tataas. Iisipin mo, kung kaya ng tricycle driver, anong dahilan di ko kaya? Kung kaya ng crew ng KFC na yumaman, anong dahilan di ko kaya? Eh kaya nga nila Dick eh. Yan ang papasok mo. Bakit? Yan ang maiisip mo. Kasi nga tiwala ka dahil nag-aral ka. Eh yung iba hindi nag-aaral, walang tiwala. Eh kaya naman nila kaya, magagaling sila eh. Madadaldal sila eh. Tandaan nyo ha, wag nyo pong ita-turn down ang sarili nyo. Tandaan nyo po yan. Wala akong kakilala na yumaman na laging negative. Wag nyong ita-turn down ang sarili nyo. Tandaan mo ito. Ginagawa ka pa lang ng nanay mo. Okay? 400 million similya kayong naglaban-laban. Yang mukha mo na yan ang lumabas. Tapos sasabihin mo, hindi ka winner, hindi mo kaya. Eh dito nga lang, 400 million nga tinalo mo. Kaya winner ka. Wag mong ita-turn down sarili mo. Kung kaya nila, anong dahilan di ko kaya? Yan ang dapat lagi mong isipin. Unang-una, magtiwala ka sa marketing plan. Gaano kaganda yung marketing plan namin? Nagtiwala nga kayo sa palpak na marketing plan eh. Nagtiwala nga kayo sa sobrang late ng kita ng marketing plan eh. Tapos sa amin, ganda ng marketing plan, halos binigay namin sa tao. Diba? Magtiwala kayo sa marketing plan, 1,000 ang direct. 50% off. At aralin yung marketing plan, bakit ba kayang isustain ng kumpanya yung kumpanya niya? Bakit di nalulugi sa dami ng pinapasweldo? Kasi tatanong sa'yo ng mga tao yan eh. O aralin mo rin yung product. Gaano ba kaganda yung product? Aral. At dahil nag-aaral ka, lalaki ang tiwala mo. Okay? O magtiwala kayo, unang-una sa kumpanya. Bakit? Hindi kami magtatayo ng kumpanya na alam namin na ilang buwan lang magsasara. At hindi kami magtatayo ng kumpanya na alam namin malulugi lang kami. Na kung kayo nga nag-iisip na bibili ka lang ng isang bag na ang puhunan mo ay 7,799, sobrang takot ka, baka malugi kumpanya. Kami milyon ang pinuhunan namin. Bago ka matakot, kami muna matatakot. Eh yan lang puhunan mo, kinuha mo pa yung product eh. Wala nga talo sa'yo eh. Eh kami, kuryente, renta, tao, sweldo. Diba? Kung natatakot kayo ng puhunan mo, mas kami takot. Hindi kami papayag na malugi o magsara ang kumpanya. Yun lang ang batayan. Tama? E di magtiwala ka sa kumpanya. Pangalawa, magtiwala ka sa sistema nila, sa sistema namin. Kasi ako po networker. Alam ko yung pagdadaanan nyo at alam ko yung damdamin ng ganitong ginegosyo ginagawa.
At dahil alam namin, andito kami, willing kami tumulong. Na kung iisipin nyo ako may-ari ng kumpanya, nagdadaldal ako sa harap ninyo ngayon. Maraming may-ari, karamihan, hindi nyo nakakausap. Hindi nyo nga nakikita At ang masakit, hindi nagbabagsak ng training. Ako nagma-marketing plan, mamayang alas 7, ako pa magtutok Sabi nila, ba't ka pa nagtutok, may-ari ka na. Yun nga ang point ko Yung talent ko, willing akong itulong sa inyo. Diba? Ano bang tinulong sa inyo ng ibang kumpanyang sinalihan nyo? Wala. Ako yung talent ko dahil mabilis tayong makapagpa-oo. Pag umuo yung dala mo sa isasali. Kami nag-convince sumali sa'yo. Ikaw kumita, kailan nyo ba napagsalita yung may-ari sa ibang kumpanya? Kailan nyo ba napag-convince ang may-ari na kayo pinagsalitaan yung may-ari para mapasalin dala nyo? Ito na nga yung panahon para yumaman ka ng mabilis. Kasi alam namin pag bago, medyo may kahirapan sa umpisa dahil wala ka resulta Dahil wala kang resulta, wala kang pwedeng ipang-convince sa kanya, kami marami nun Sanay kami magpaliwanag, marami kaming resulta. At nagugulat sa resulta namin. So pipilitin namin mapao yung tao mo. Kapag umuo yan, sa'yo sasali, kikita ka, dinatulungan ka namin. Diba? So nagagamit nyo yung talent ng iba. Na darating ang panahon, pag chumicheke ka, gagaling at gagaling ka rin. Tandaan mo yan. Gamitin nyo na lang kami. Biling naman ako magpagamit parang iba yung ngiti mo, mama. May halong kalasuan tandaan nyo magtiwala rin po kayo sa mga nag-invite sa inyo. Okay? So magtiwala ka rin sa mga nag-invite sa inyo. Huwag nyong aawayin yung mga nag-invite sa inyo. Yun po yung mga upline nyo. Magtiwala ka kahit anong itsura niyan. Tutulungan ka niyan. Pwede kang payamanin yan. Okay? Pangalawa, magtiwala ka sa sarili mo. Bukod doon, magtiwala ka sa downline mo. Ano yun, yung mga in-invite nyo, na yan yung susi para makuha mo yung pangarap mo. Kasi pag hindi lumago ang network mo, hindi lalago ang cheque mo, hindi ka kikita. So dapat maniwala ka sa mga downline mo. Minsan nga may kumalabit sa akin upline, pasuyo naman. Yun yung invite ko, pamotivate. Saan? Yun saan dyan? Yun yung mukhang aning-aning. Saan dyan? Yun yung mukhang aning-aning upline, Sabi ko, aning-aning pala ba't mo paniyaya? Di mas aning-aning ka dyan. Alam mo nang aning-aning Tandaan mo, kahit anong itsura niyan, paniwalaan mo. Bakit? Baka mas maraming kakilala sa'yo yan. Tama? Bakit mo paniyaya? Alam mo palang aning-aning. Di nagtitiwala ka rin sa kanya. Di maniwala ka na. Kung aning-aning siya, mas aning-aning ka, niyaya mo Diba? Tiwalaan mo yung in-invite mo. Maliwanag po ba yun? At dapat magtiwala rin po kayo sa mga crossline ninyo. Sino yun? Yung mga nagsasalita sa harap, mga nagtutok, yung mga kumikita, pwede kayong lumapit para magpa-motivate sa kanila. Pwede nilang kwentuhan na sila po naging successful, mapapa-oo nila yung mga dala nyo. So magtiwala kayo sa crossline po ninyo. Okay? Bukod doon, alam nyo pag nag-aral ka at malaki na tiwala mo, alam nyo yung commitment level nyo sa ganitong negosyo, mag-iiba na. Okay? So yung commitment nyo sa ganitong negosyo dapat mataas. Whatever it takes. Kasi siyempre nag-aral ka na, tiwala ka na, kasunod niyang pagyaman Kailan paano kaya yaman? Mag-commit ka na ng todo-todo. Anong ibig ko sabihin? Kahit matraffic, punta ka dito. Kahit umuulan, punta dito. Kahit maraming problema sa buhay, punta dito. Bakit? Ito yung susi para yumaman ka, para lahat ng problema mawala. Ang pinakasusi lang naman ng problema, pera. Diba? Pag may pera naman, solve lahat Para mawala lahat ng problema, mag-aral ka, mag-commit ka, dapat yumaman ka. Whatever it takes. Kaya lang, minsan may narinig ako, matraffic kasi papuntang Ortigas Pero pag niyaya mo ng birthday, kahit gano'ng kalayo, walang traffic. Pag piyesta, walang traffic. Pag gimikan, walang traffic. Pero pag yaman, ang daming dahilan. Apply, umuulan O di yayain mong umaaraw. Pag niyaya mong umaraw, apply, umaaraw Mainit Ano bang panahon gusto mo? Dalawa lang naman yung panahon natin. Wala naman taglagas dito Tagsibol. Kailan ka atin? Tama? Tandaan mo, pag gusto, may mga paraan. Mag-commit ka, whatever it takes. Kahit lumilindol, bumabagyo, kahit inaaway ka ng asawa mo, tandaan mo, pag yung asawa mo, nanay mo, galit, eto lang katapat niyan. Pilitin mong kumita para entrega ka lagi. Kung nanay mo, lagi kang inaaway, nako, pilitin mo maging challenge sa'yo yan.
Pilitin mong kumita at pag kumita ka, bigyan mo yung nanay mo ng 5,000 linggo-linggo. Sabi mo, Nay, yan allowance mo. Ubusin mo yan ng 1 linggo. Pag hindi mo naubos yan, hindi ka na makakaulit. Tingnan natin kung awayin ka pa niyan. Baka malayo ka pa lang, madaling araw, naghihintay yan, nagtitimpla pa ng kape mo sa sobrang pagmamahal sa'yo. Kasi yan lang naman, no? Alam mo, ang karamihan po, ito lang ang kailangan, no? Kaya kayo naaway, ginagabi-gabi ka, wala kang kita. Hingi-hingi ka pa ng pamasahe. Pilitin mong kumita. Tama? O mag-commit ka. Commitment. Kailangan po yun dito. Okay? O alam nyo, no, pag nag-commit ka ho dito, alam nyo, no, bigyan kita ng magandang commitment po. Kilala nyo po si Sally Ordinario. Alam nyo, no, binitay siya dahil siya yung lumulunok ng droga. Alam nyo ba na isang lunok ng droga na dadali mo sa ibang bansa, $2,000 lang yun. Wala pa hong 100,000 ang binayad. O sabi natin, 100,000 yung binayad pesos. Yan po yun, $2,000. Si Sally Ordinario po, sila po yung binitay sa China, 3 sila. Sila yung lumulunok ng droga na galing Pilipinas o ibang bansa, dadalhin sa ibang bansa. Anong tawag sa ganong trabaho? Drug mule, ano yun? Tama? Yung tagadala ng droga sa ano? Alam nyo ba na ganyan lang ang bayad sa kanya? Alam nyo ba na hindi inisip ni Sally ang 100,000 na yan kahit kapalit buhay niya? Na alam nyo ba na alam naman ni Sally na kapag siya nahuli, automatic, pinakamababang sentensya habang buhay kulong. At ang pinakamataas na sentensya, buhay ang kapalit. Tama? Alam niya yun eh. Alam niya yun na mahigpit ang China. Pero hindi niya po inisip yun. Ang inisip niya, makuha yung amount na yan para mapadala sa Pilipinas para maitulong. Wala siyang pakialam kahit anong pwedeng mangyari sa kanya. Ganon siya ka-committed na kahit buhay niya itaya, sa ganyang halaga, ibibigay para lang guminhawa ang buhay. Tanong lang po, nung ikaw niyaya po dito sa Jenga, kailan may nagsalita sa'yo na nagpaliwanag na buhay din ang itataya mo para yumaman ka dito? Wala naman eh. Tapos di ka makapag-commit. Traffic lang ayaw. Eto nga, buhay binibigay eh. Tama? Eto, di ba? At yan lang ang kita ni isang beses pa. Dito kaya mong kumita ng milyong buwan-buwan eh. Anong dahil hindi ka mag-commit? Na kung iisipin mo ha, nag-commit ka nga sa 10,000 naman eh. Tanong, 10,000 naman, mahirap madali? Mahirap. Lahat ng problema andyan sa'yo. Na kung iisipin mo, papasok ka anong oras, uuwi ka na anong oras. Na alam ko naman, karamihan sa atin gustong kumita ng 100,000 naman. Tama po ba? Tanong, ilang 10,000 ang 100,000 naman? 10 ulit yan. Alam ko na gusto mong kumita ng ganyang kalaki, pero alam mo naman na 10,000 ka aman, na dapat 10 ulit na hirap bago kitain to sa Jenga. Di dapat dito ka lalo committed. Nag-commit ka nga sa 10,000 naman, na sobrang hirap eh. Na dapat nga 10 ulit yan bago kitain. Pero dito simple lang 100,000 eh. Sa Jenga, ang daming nagwa 100,000 a week. Kung dito nga, todo-todo ka bigay buhay mo pa eh. Na kung iisipin mo, ganun ka ka-committed sa kumpanya mo. Kahit di ka pa inaantok, matutulog ka na. Para lang makagising bukas. Yayain mong inuman yung mga nagtatrabaho? Ayaw. Bakit? Di ba? Anong iniisip niya? Baka hindi magising na maaga bukas. Tingnan mo naman, bukas ka papapasok, pero yung oras mo ng gabi, binibigay mo na para i-commit bukas sa sweldo mo na 10,000 lang a month. Dito yayaman, di makapag-commit. In traffic 60 ka na eh. Pero gustong yumaman. O dapat dito, whatever it takes. Gustong yumaman, pero ando sa bahay, nanonood TV. Diba? Nanonood TV, inom-inom pa, nakataas pa yung paa, bibika-bika ka pat. Diba? Kung ako asawa mo, nakita kita bibika-bika ka, papatungan kita. Bikaka ka ng bikaka eh. Dadami yung anak mo, hindi network mo. Kasi para yumaman ka, humataw ka, magpagod ka. Magsakripisyo ka, sandali lang naman sakripisyo dito eh. Hindi naman habang buhay Tamo naman ako, nagmamayari na ngayon ng kumpanya Habang buhay, 10 years pa lang naman ako nag-network. Tsaka sa nangyari sa buhay ko sa 10 years, ang laki.
Eh, ikaw din 10 years, 20 years na nandyan sa trabaho eh. May nagbago na ba? Alam mo namang wala eh. Papayag ka ba another 20 years ulit para sa wala? Eh di try mo to. Ano ngayon kung ayaw ni nanay? Ayaw ng kapatid? Ano ngayon kung matraffic? Tama? O mag-commit po kayo. Alam nyo no, pag kayo committed, yung mga discouragement sa labas, walang-wala sa inyo yan. Kasi ang alam ng karamihan, lahat ng yayayain nila, sasali po sa Jingat. Linawin ko kapag kayo nag-invite at mangyayari ito pagdating ng panahon, na hindi lahat ng yayain nyo sasali sa Jinga Diyos. Bakit? Tandaan nyo, hindi lahat ng tao Channel 2. May Channel 7. Hindi lahat ng tao ERAP, may GMA. Ano point ko? I-ready mo ang sarili mo sa mga discouragement. Huwag kang umasa na lahat ng iimbitahin mo sasali. Eh ikaw nga, tagal mo nang niyaya. Di ba ngayon ka lang nayaya? O ngayon, yayayain mo, ganun din. Kasing tagal mo rin. Bakit? Karma-karma lang yan. Kasi gusto nung iba, pag yaya niya, dapat ngayon sali ka kaagad. Eh ikaw nga, niyayan, tagal mong naniwala eh. E di gayahin mo, isipin mo siya, ikaw. Tama? Huwag kang aasa na pag niyaya mo ngayon, magbabayad ka agad o sasali. Eh ikaw nga, ilang beses kang binalik-balikan, tago ka ng tago eh. O maging ready kayo kasi hindi naman po talaga lahat yayaman at sasali po sa Jinga. Tama? Isipin mo naman lahat yumaman, sumali ng Jinga. Eh di wala ng gasoline boy. Wala ng driver, wala ng piloto, wala ng doktor. Tama? Lahat yumaman. O yumaman ka, punta ka hospital, walang doktor. Sino mag-opera sa'yo? Kaya nga tayo mag-i-invite ng tao at yung dapat lang sa Jinga, yung po yung dito. Kaya makakatapat kayo ng makukulit na tao. Yan yung pag niyaya mo, may ibang networking pala siyang daladala, mag-aaway kayo. At pag nag-aaway na kayo, please naman, wag mo nang patulan. Yung iba kasi pinapatulan pa eh. Alam ko naman, na-encounter ng ibang leader yun eh. Pag may in-invite sila, at dahil nasa ibang kumpanya, ngayon dahil nasa ibang kumpanya, ano ginagawa? Nag-aaway-aaway na sila. Imbis na imbitahin mo, nag-aaway na kayo eh. Hindi, pangit kayo eh. Ganyan-ganyan kayo eh. Diba? Siyempre, siya rin. Sabi niya, pangit din kayo eh. Tandaan mo, pag makulit, huwag nyo nang entertain. Kasi tandaan nyo, pag makulit, yan po yung halimbawa ng tae. Bakit? Tanong, pag kayo po naglalakad sa daan, may nakita kayong tae, inaapakan nyo ba? O pag may nakita kang tae sa daan, pag nakita mo, ano gagawin mo? Lalagpasan mo, hakbangan mo lang eh. O hindi mo naman inaapakan, tama? O ganun din gawin mo sa kanila. Lagpasan mo lang, iwanan mo na. Eh yung iba hindi. Nakita na yung tae. Hakbang na, babalikan pa. Tae nga ba? Parang di yata tae, babalikan pa oh. Tae ba to, tae? Para sigurado, uupuan pa, tae, parang hindi. Yung iba tinitikman pa, tibay mo. Alam mo ng tae, ba't mo pa i-entertain? Lagpasan mo na. Tama, kaya pag may makulit, sabi mo, pare, tae ka pala eh. Tas alis ka na. Kasi tandaan mo, ini-negative ka lang yan. Sasabihin sa'yo, scam kayo, racket kayo, wala kang alam. O dahil di ka naman nag-aaral, dahil acne ka nga, alam ko na. Mamaya, pinagbabara ka, scam kayo. Ano sabi mo? Naku, sayang kung nag-7 pa ako. Scam pala. Tamo, imbis na ikaw ang magyayaya, ikaw na yaya eh. Antibay mo. Racket kayo, ganun ba kasali ko lang, sayang. Imbis na siya ang mapa-oo mo, ikaw na pa-oo. Tandaan mo, no, meron nga tayong tinatawag na SW3. Next, Samuel join, Samuel not, so what? Next, hanap ka iba.